Walang emosyon sa mukha ni Adam habang naglalakad sila ni Samantha, daughter ng isa sa mga business partner ng kanyang daddy. On leave ako now, kaya kasama ko ang babaeng ito. Babe, sasama ka ba sa loob? Mamimili kasi ako ng mga damit. Tanong nito sa akin. I'm staying here. Tumango na lamang ito saka pumasok sa loob. Pilit nilang pinapakasal sa akin ng babae, kahit ayaw ko. Fiancé ko na siya, kahit hindi ko gusto. Sa pilitan lamang iyon. Lumipas ang ilang oras, hindi pa rin lumalabas si Samantha sa loob. Mukhang madaming binibili. Kaya naman, naisipan ko munang lumibot. Habang naglalakad ako, natigilan ako na may lumapit sa akin. Isang batang babae. Napakaganda nito, pero umiiyak. Why are you crying, little girl? Sabi ko dito. My mommy is missing, mister. I've been picked some toys, but when I called mommy, she didn't answer me. Then I go outside, but she's not here. Don't cry, okay? We will find your mommy. Tumango ito sa akin. Naguluhan naman ako. Nangataas ito ang kanyang kamay. Can you carry me, mister? My foot's hurt po. Tumango na lamang ako. Saka ito kinarga. Sakto naman. Nakakita kami ng guard. Para sana ipahanap ang mami nitong bata. Wait na lang po natin. If may maghanap sa bata, sabi ng gwardya, baby, anong name mo? Tanong ko sa bata. Akmang iimik ito nang may sumigaw. Aryan! Nilungan ko naman kung sino iyon. Nalaki ang aking mga mata na makilala iyon. Pero kaagad ding nawala ng bumaling ang paningin ko sa lalaking kasama nito. Mami, hindi ko alam kung nakilala ba ako nito. Base sa tingin nito, na siyang iniiwasan ang tingin ko. Bakit parang nag-iba ito? Hindi ko maramdaman. Mami, umiiyak ang bata. Thanks, mister. Sabi ng bata sa akin, kaya ngumiti na lamang ako. Natigilan ako na may tumawag sa akin. At boses iyon ni Samantha, babe, let's go. Nilungon ko ito, pero nalaki din ang mga mata nito habang nakatingin kina Anika. Oo, si Anika ang nakita ko at maraming nagbago dito. Tara na, babe. Tumango ako dito. Pero naunang umalis ng mga ito. Bakit ganoon? Bigla akong nakaramdam ng sakit na makita may iba na itong kasama. Masakit makita na may anak na ito sa iba. Bakit ang sakit? Napakalakas ng tibok ng puso ni Anika. Nang makita nito ang lalaki, di na dapat pang inaalaala. Are you okay? Natigilan ako sa tanong ni Santi sa akin. Narito kami sa isang restaurant at hinihintay si Monique. Yeah, bakit parang nagulat ka na makita mo yung lalaking may hawak sa anak mo? Hindi naman ako nagulat. Worried lang ako. Baka kasi ibang tao ang nakakuha sa anak ko at ilayo sa akin. Ayoko mawala ng anak, Santi. Aryan is okay. Don't worry, okay? At saka mukhang mabait naman yung lalaki. Mabait? San banda ha? Sarkasmong sabi ko. Saka binaling kay Aryan ang aking paningin. Are you okay, baby? Please, promise. Huwag kang lalabas hanggat wala kami. Sorry, Mommy. I've been calling you, but you didn't respond, Mommy. Tapos lumabas ako. Akala ko andoon kayo. Pero wala. Buti nakita ko si Mister. He helped me, Mommy. Napabuntong hininga naman ako dito. Soon, anak. Malalaman mo din ang totoo. Ilang minuto lang ang lumipas. Dumating na din si Monique. Sakto, naka-order na din kami. O bakit? Parang ang tahimik niyo naman. At saka umiyak pa itong inaanak ko. Tanong nito, saka bumaling kay Aryan. Kumain na lang muna tayo. Mamaya na natin pag-usapan iyan. Tumango na lamang ang mga ito. Nakauwi na sina Adam at wala doon sa sariling katinuan. Are you okay, babe? Kanina ka pa tulala dyan. I need to rest. Tanging sinabi ko dito. Saka naunang pumasok sa loob ng bahay.
Pagpasok ko sa kwarto, tinawagan ko si kuya. Bro, may kailangan ka? Bumalik na siya kuya. Nahihirapan ako huminga. Di ko alam kung bakit kuya. Natahimik naman na nasa kabilang linya. Wait for me. On the way na ako. Please, kalma lang, okay? Tanging sabi nito, saka nawala sa linya. Pinakalma niya ang sarili, saka huminga ng malalim. Ilang oras na lumipas, bumukas ang pinto ng kwarto at niluwanoan si kuya. Are you okay? Kalma, okay? So anong nangyari? I'm okay kuya. Kalma na ako. Don't worry. Okay. So, what happened? Did you see her right? Tumango ako dito. I see her with other guy. And also, she has a child. Natigilan naman ito sa sinabi ko. Then, what do you want me to do? Hindi mo ba siya pwedeng lapitan now? Lalo na ngayon. Hinahanap pa siya ni Daniel. At lalong bumalik sa isipan niya. Kaya kailangan maging maingat tayo, Adam. Hindi pwedeng mapalapit ka kay Anika. Dahil ipapahamak mo lang siya. Ang sakit makitang may iba na siya, kuya. Alam ko nagkamali ako. Pero bakit? Parang sobra naman ang parusa ko. Accept it, Adam. Kung talagang para kayo ni Anika, gagawa ang tadhana ng way para magkalapit kayong muli. Ang tamang mong gawin ngayon ay hayaan mo na siya kasama ang iba. Kasi naman nasa tabi mo at mapapahamak lang siya. Tama naman si kuya eh. Mapapahamak lang si Anika kapag lumapit ako sa kanya. Oh, kuya, nandito ka pala. May problema ba? Bungad na tanong ni Samantha nang pumasok sa loob. Leave us alone, please. May pinag-uusapan kami. Walang emosyon, nasabi ni kuya. Alright. Umirap pa ito bago umalis ang kwarto. I really don't like her. Nilingon ko si kuya. Miski ako. Ayaw ko sa kanya. Si daddy lang naman na may gusto sa kanya. Malapit na ang kasal niyo. Itutuloy mo ba? I don't know, kuya. Bahala na. Nandito lang ako, bro. Tutulungan kita. Salamat, kuya. Tinapik lamang ako nito sa balikat. Nakauwi na sina Anika sa bahay nito. Kasama ang mga kaibigan. Karga ni Santi ang anak niya na kanina pa natutulog. Ginabi na kayo. Boses sa iyo ni Mami. Pagpasok sa loob. Dinala na muna ni Santi si Aryan sa kwarto. Saka bumaba. Kumain na ba kayo? Yes, ma'am. Doon na din kami kumain. Besh, I really need to go na. Nahanap na ako ni Mami. Pagpapaalam naman ni Monique. Iha, natigilan ako nang si Santi ang umimik. Ihahatid na kita. No thanks. I have a car. Mataray na sabi ni Monique. Then, I'll drive you. Papadala ko na lamang ang kotse mo sa inyo. Wow, parang alam mo ang bahay ko Hindi, pero ituturo mo. Halos mag-isang linya ang kilay ni Monique sa inis. Lihim ako napapangiti sa dalawa. Para silang aso't pusa. Pahatid ka na, Monique. Masyado ng gabi. Si Santi na lang ang mag-drive sa'yo. Sabi ni Mami. Kaya naman wala na ding nagawa si Monique, kundi ang sumang-ayon. Ingat kayo ha. May panunuksong sabi ko sa dalawa. Pahinga na din po ako, Mami. Tumango naman ito. Kaya umakyat na ako sa itaas. Katabihan ko na si Aryan ngayon. Habang naglilinis ako ng katawan, bigla kong naalaala kung paano ko nakita si Adam. Ibang-iba na ito kumpara noon. Mukhang may bago na din ito. Matapos ko magbihis, humiga ako sa kama kung saan nakahiga ang anak ko. Natigilan naman ako nang may tumawag sa akin. Pero anong number iyon? Hello, who's this? Tanong ko kaagad. Pero lumipas ang oras, hindi ito umiimik. Tapos, bigla na lamang namatay. Stupid. Sambit ko. Bastos. Katawag-tawag tapos, di iimik. Tapos siya pang papatay. Inis ko na tinapon ang cellphone ko. Nakaramdaw naman ako ng lamig. Bakit bukas ang bintana?
Nilapitan ko iyon para sakhan. Nang may mahagip akong bulto mula sa malayo, nakatingin lamang ito sa akin. Habang nakangiting nakatitig sa akin, hindi ako pwede magkamali. Ito yung lalaking nakita ko nung nasa New York ako, kasama ni Adam. Hindi ko na ito pinansin at sinara ang bintana at nalak iyon. Huminga ako ng malalim, saka humiga sa tabi ni Aryan na mahimbing na natutulog. Niyakap ko ito nang gumalaw si Aryan. Humarap sa akin, kasabay ng pagyakap ulit sa akin. Mami, where's my daddy? Yun ang lumabas sa bibig nito habang nakapikit. Isa pa yung problema niya. Unti-unti, nagtatanong si Aryan about sa papa nito at hindi pa ako handa para doon. Hayaan mo anak, malalaman mo din ang totoo. Hindi pa lamang ngayon kasi masyadong komplikado ang lahat. I promise, papakilala kita sa daddy mo. Sabi ko dito habang ito ay nakapikit. Pinigit ko na lamang din ang aking mga mata. Ang akala ni Miranda, magiging maayos ang kanilang buhay, na magkasama sila ni Ashton, kasama ang mama nito, na magaling na ngayon. 2 taon ang lumipas, at nakapanganak na din ito ng isang lalaki. Nakapagpakasala din sila ni Ashton, dito sa state. Pero dahil nandiyan ang kanyang asawa, hindi naging mahirap sa kanya ang mabuhay doon. Ash, bumaba ka na dyan. Tawag ko sa anak ko. 2 years old na din ngayon. Honey, high blood ka na naman dyan. Nagulat pa ako nang yumakap si Ashton sa likod ko. Honey, hindi naman ako high blood eh. Siyempre, malilate tayo sa pupuntahan natin. Na makababa si Ash, yumakap ito sa binti niya, kaya kinaraganan niya ito. Sorry, Mami. Kaya po kasi maghanap ang susuotin ko eh. Napaka-cute talaga ng kanyang anak. Habig na habig nito si Ashton. Ma, alis na po tayo. So, tara na. Kanina pa ako nakabihis. Kayo na lamang talaga ang matagal. Sabi pa ng kanyang mama. Sa nakalipas sa 2 taon, masasabi ko, naging maayos ang pananatili namin dito. Pero nahirapan lamang ako maghanap ng trabaho dahil sa ginawa ni Tito. Walang tumatanggap sa akin. Kaya sabi ni Ashton, sa bahay na lang ako. Hindi pa rin talaga ako nilulubayan ni Tito. Kahit malayo na ako. Gagawa pa rin ito ng paraan para makapagbayad lang ako. Kinabukasan, nagising na lang si Anika sa ingay ng kanyang anak. Mommy, wake up! Tito Santi is here na. Wake up! Ito ang palaging ginagawa ng kanyang anak. Kaya sanay na akong maingay ito sa umaga. Andiyan na ba? Ano naman kung andiyan na si tito mo? Mami, nalimutan mo ba? We will going to outing, right? Natigilan naman ako sa sinabi nito. May outing ba? Bakit di ko alam? Kailan ko ba sinabi? Anak, wala naman tayong outing ngayon, di ba? Right po. But I want to swimming, Mami. Kaya outing tayo with family po. Anak, may swimming pool naman tayo eh. Anak, dito na lang ikaw mag-swimming. Tapos, kami na lang ang magluluto ng kakainin mo. Okay ba yon? Bigla namang sumaya ang mukha nito. Okay, Mami. Yumakap ito sa akin. Sige na, babangon na si Mami. Malis naman ito sa kama, saka kumuha ng susuotin. Tamad man akong tumayo, pero tumayo na rin ako. Baka magtampo pa sa akin ng aking anak. Matapos ang mahabang oras, nagsiswimming na nga si Aryan sa pool, habang kami naman ni Mami ay nag-iihaw ng barbecue. Para style, nasa outing talaga kami. Mami Shark, Mami, palaho ng anak ko. Natawa naman ako, dahil halatang natakot ang anak ko at kumaripas ng langoy. Biglang lumitaw si Santi at hinabol ang aking anak. Tito Santi, don't scared po. Sigaw pa nito habang lumalangoy. Tumigil naman si Santi at nalapitan ito. Nakakatuwang pagmasdan ng anak ko. Masaya, kahit hindi kami buo. Nakaparada ang kotse ni Adam. Malayo sa bahay ng magulang ni Anika, kung sa doon nanatili si Anika. Mula sa malayo, kitang-kita niya si Anika habang nasa swimming pool.
kasama ang mami nito. Mukhang masaya ito. Pumaling ang kanyang tingin sa may swimming pool, kung saan tuwang-tuwang naglalaway ang anak nitong babae. Kasama ang asawa ba nito? Biglang nagtagis ang bagang ko na maalaala, may asawa na ito. Natigil ang aking paningin sa anak nitong babae. Bakit parang may nararamdaman ako sa batang iyon? Natigilan ako na tumalag ang cellphone ko. Unknown. I see you. Sabi nung nasa kabilang linya, at tumalakak pa ito. Nilibot ko naman ang aking paningin, at kita ko ang isang itim na kotse, mula din sa malayo. Don't you dare hurt my wife. I'll swear. I will kill you. Scared? E di pagigihan mo pagbabantay. Sabi nito, saka namatay ang linya. Nahampas ko ang aking manibela. Tumarig muli ang cellphone ko. At this time, si Daddy na. Come here right now. Yun lang. Saka nawala ang linya. Pinaandar ko na ang kotse ko. At sa huling sandali, nilungon ko muna sila Anika. Lalo na ang bata. Nakarating si Adam sa bahay ng parents nito. Sakto. Andoon din ang kanyang kuya. Sa office daw ni Dad. Tumango ako. Saka kami sabay nagtungo sa office si Dad. Pagpasok namin sa loob, andoon na si Daddy, nakaupo, at hinihintay kami. What's the matter, Dad? Bungad kong tanong. Isa sa mga negosyo ko, ang pinuntarya ni Daniel. At yun ang isa sa negosyo ni Daddy sa Cavite. Gumagalaw na sila, Dad. Anong gagawin natin? Kung nakikipaglaro siya, edi, makikipaglaro din tayo. Here, basahin nyo. May binigay itong brown envelope. Binuksan ko iyon. At puro larawan ng mga illegal na negosyo ni Daniel iyon. Masyadong madami iyon. Kaya siguro madami itong pera para makakuha ng madaming tauhan. Mahigit 100 ang tauhan nito. May negosyo siya malapit sa Quezon City at gusto ko gawan yun ng paraan upang mabisto ng mga pulis. Madali na ito, Daddy. Gusto niya ng laro. E di makikipaglaro tayo. Isa dyan ang larawan ng kanyang anak na nasa Amerika, Cindy Montefalco. Nakita ko naman ang larawan ng isang babae, Cindy Montefalco, sambiti kuya. Kaya naman, nilungon ko ito. Did you know her? Limungon ito sa akin saka umiling. I don't know her, but she's kind of beautiful. Nangunot naman ang noo ko nang umiwas ito sa larawan. So, anong balak natin gawin sa kanyang anak, Dad? Si Jax na ang bahala sa anak ni Daniel. Total, nasa Amerika ito. At pupunta ng Amerika si Jax, right? Yes, Dad. Akong bahala mag-handle sa kanya. Walang alilangang sabi ni Kuya. Jax, leave us alone please. May pag-uusapan lang kami ni Adam. Sure, Dad. Lumingon naman sa akin si Kuya. Later, we will talk. Tanging-tango lang ang naisagot ko. Muli na iwan kaming dalawa ni Daddy sa loob. Anika is back, right? Nilungon ko naman ito. Yes, Dad. Pinasundan kita kanina at alaman ko, pumunta ka kung saan nandoon si Anika. Anak, may fiancé ka na. Huwag ka nang lumapit pa kay Anika. Ipapahamak mo lang siya. I know, Dad. Alam ko ang ginagawa ko. Gusto ko lang siya makita, Dad. 2 taon din ako nangulila sa kanya. I trust you, Adam. Nang makalabas ako ng office si Dad, hinanap ko naman si Kuya. At sakto, nasa garden ito. Anong pag-uusapan natin, Kuya? Agad kong tanong at tumabi ng upo dito. Sinundan kita kanina. Galing ka kung saan andoon si Anika. And so, why? Bakit kailangan mo pang pumunta doon? Kuya, hindi na mauulit iyon. Mabuti kung ganoon. Layuan mo muna siya habang inaayos natin. Ang gulo kay Daniel. Tanging-tango na lamang ang nasagot ko dito.